Supposed to be bukas pa kami bibiyahe ng madaling araw papunta ng Real Port to Jomalig, kaso nag-uulan. Today is Friday, August 22, holiday kahapon, tapos holiday kasi sa Monday. Kaya dapat biyahe kami ng 23 bukas ng madaling araw. Dadaan kaming Marilake Highway. Kaya lang, since nag-ulan nga, hindi na lang kami papasok. Sabi nung kasama, yung makakasama namin sa biyahe, na try daw namin magbiyahe ngayon na lang. Kasi hindi namin alam kasi kung anong oras yung schedule ng departure ng mga boat from Port of Real to Jomalig. May nabasa kasi ako sa mga comment na kapag daw isa lang, umaga lang yung alis, mga 8 AM, pero kung tatlong boat daw yung magbabiyahe is mga 6 AM maalis na, depende sa pasahero kung madami. So ngayon, ang kinuha naming stay doon sa Jomalig is 23 ng gabi tsaka 24, pero alis na kami ngayon 22. Saglit pa lang yung ulan neto, pero baha na agad. Umalis na din kami kasi baka mamaya sa mga dadaanan pa namin maka-encounter pa kami ng mas malalim na baha. I-check namin kung anong oras yung may biyahe. Then pag makarating kami doon at wala nang biyahe, wala, tambay na kami doon hanggang bukas, hanggang kinabukasan na, para hindi, wala. Tambay na kami doon sa port. Tambay na lang kami doon sa port kung sakali. Kasi kung aalis kami dito from Manila bukas, dadaan kami ng Marilake Highway. Madilim kasi doon. So, ito try na lang namin. Nakapag-schedule na kami ng mga lakad namin. But all of a sudden, it changed. So, titingnan namin kung yung changes namin ay maganda. Dito pala sa may Shell Station na malapit sa Puresa LRT Station yung meet up namin ng kasama naming magbiyahe. And nauna na sila sa amin kasi medyo mas malapit sila dito. And ayan na sila, waiting na sa amin. Nagpagas lang kami ng konti, pang full tank lang, and alis na ulit kami. And going back pala doon sa itinerary. Hindi naman sa fix niya ang itinerary namin, lahat ganon. Wala kami yung lang, basis lang namin na dapat ganito, nakaalis na kami, ganyan. Pero since nga ngayon nag-change kami ng plan, and yung plan ay hindi talaga plan. Talagang ang tawag doon, biglaan lang din talaga. So mag-a-update ulit ako mamaya kung anong mangyayari sa amin doon sa port ng Real. Kung makakakuha kami ng boat, mag-a-update ako sa buong duration ng video namin hanggang makarating kami ng Jomalig. So ayun, we'll update you later. Madami kaming napag-usapan na ipiprepare at dadalhin na food para sa travel namin na to.
papunta sa island. Kaya lang hindi kami naka-prepare ng maayos kasi yun nga, supposed to be bukas pa yung biyahe nga namin, para sana today ay preparation. Kaya lang, ayun, ang na-prepare lang namin or ang nadala lang namin na pagkain is yung nagluto lang si boss ng chicken adobo, yun lang. And yung kasama namin, sabi ko, magdala na lang siya ng rice yung luto na, para at least makalibre man lang kami ng kahit isang meal lang. Base pala sa news nung umalis kami sa Maynila ay may LPA daw na malapit sa Baler, Aurora. Kaya mula pag-alis namin ng Manila hanggang sa nung makarating kami dito sa isa sa mga trending na bundok dito sa Antipolo, Rizal, ay nag-uulan pa rin. Kaya simula nung pag-alis namin ay nakasuot na kami ng kapote kasi kahit rain or shine ay itutuloy pa rin namin yung biyahe kaysa naman di kami makaalis, and without thinking na kung may biyahe ba talaga kasi nga may LPA, or kung may biyahe man ay kung malakas ba yung alon. So ayun, wala, biyahe pa rin. Pero nung nakarating na kami dito sa may Barangay San Jose dito sa Antipolo, Rizal, ay medyo mahina na yung ambon. And sabi ko na mag stop over muna kami sa may Shell, sa may Boso-Boso, para kahit papano makapag pahingan lang ng konti and makapag CR break muna bago magtuloy ulit ng biyahe. And nung makarating kami dito sa may Manukan, walang mga nakatambay. Bagay kasi Friday pa lang ngayon and nag-uulan, kaya siguro walang masyadong nag-ride. After ng 1 hour mahigit na biyahe namin ay nandito na kami sa may lihim na Lagusan. At kung mahilig kang mag-rides tulad namin ay makaka-relate ka sa lihim na Lagusan na to. Medyo wala na din talagang ambon and mafag na dito, kaya malamig. Nung malapit na kami sa may Infanta Welcome Arc ay sobrang foggy talaga. Pero wala nang ambon. Kaya lang kailangan mong magdahan-dahan kasi yang harap talagang walang masyadong makikita. And first time namin na ma-experience yung ganitong ka-foggy papunta dito sa Welcome Arc ng Infanta.
Wow! Ano ba yan? Kill mo na tayo. Oh shit. Doon naman magkaped ah. Kape tayo? Ha? Kape tayo? Wala makita no? Sakit naman.